Mga pards, ang lalaking nakikita nyo ngayon ay binuno ang 17 years sa kulungan nang dahil sa isang kasalanan na ginawa ng kanyang kamuka. Umabot ng napakaraming taon bago nalaman ng mga pulis ang katotohanan na siya ay talaga namang inosente. Nagkataon nga lang ba ito? At sino nga ba ang tunay na may sala sa krimen na kanyang pinagbayaran? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga pards, ang nakakalungkot pero inspiring na istorya ni Ricky Jones. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Inabot na ng 17 taon bago nalaman ng mga kinauukulan na si Ricky Jones at Ricky Amo ay magkaibang tao. Paano nga ba nalaman na hindi si Ricky Jones na kanilang ikinulong ang gumawa ng krimen kundi si Ricky Amo? Kung titingnan mo nga naman, para silang kambal. Bukod sa parehas din ang kanilang pangalan at edad, ang mukha nila ay malaki talaga ang pagkakatulad mula sa buhok, kulay, facial hair, pati sa timbang at height, at parehas din sila ng city na tinitirahan. Rewind po muna tayo, sandali. Nang araw ng robbery, si Ricky Amo ay sinundo ng kanyang dalawang kaibigan at dumiretso sa Walmart. Ang mga ito ay naghahanap ng mabilisang pera, kung kaya't pagdating nila sa nasabing lugar, inold up ni Amo ang isang babae sa parking lot at agad na tumakas sakay ng kotse ng kanyang mga kasama. Ang security ng Walmart ay natandaan ang plate number ng kanilang sasakyan na naging napakalaking tulong sa pag-iimbestiga ng mga kinauukulan. At dahil nga sa plate number na ito, nahuli ang dalawang kasama ni Amo. Ang mga ito ay agad kumanta sa mga kinauukulan tungkol kay Ricky Amo na ayon sa dalawang ito, siya daw mismo ang nagnakaw sa babae. Ayon naman sa mismong biktima, ang humold up sa kanya ay isang lalaki na medyo payat at light skin black. Ang mga pulis ay nag-umpisang tumingin sa kanilang mga record na baka sakaling may tumugma sa mga description ng kanilang nakalap. At dito na lumabas ang pangalan ni Ricky Jones. Ito na ang umpisa ng pagkasangkot ng kanyang pangalan sa krimen na hindi naman talaga siya ang gumawa. Si Ricky Jones ay nagkaroon ng record na related sa theft, kung kaya't malaki ang paniniwala ng mga kinauukulan na siya talaga ang salarin. Bukod sa pagtugma ng itsura nito sa sinabi ng biktima, ang pangalan nito ay parehas din at ang kanyang dating naging kaso. Agad namang pinakita ng mga investigador ang mugshot ni Ricky Jones sa security guard at sa biktima na agad naman nilang kinumpirma na ito nga ang gumawa ng krimen. Dahil sa pagkakaturo sa kanya ng security guard at ng biktima, kahit wala namang DNA, fingerprint at iba pang physical evidence, at kahit pa meron siyang alibay ng oras ng pangyayari ng krimen, umantong pa rin siya sa pagkakulong. Walang magawa si Ricky Jones kundi ang magdasal na lamang na sana lumabas na agad ang katotohanan. Sa loob ng 15 taon, walang ginawa si Ricky Jones at ang kanyang pamilya kundi ang umapela. Dahil nga wala naman talaga siyang kasalanan, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin ang kanyang pagtanggi na wala siyang kinalaman sa nasabing krimen. Ilang taon siyang umapela sa korte, ilang beses din namang binasura ang kanyang apil. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Hanggang isang araw, nang may dumating na balita sa kanya, may isang preso daw nakakapasok lang na kamukhang kamukha niya. Nang nakita niya ang picture nito, sinubukan niyang itabi sa kanyang larawan at dito na niya naisip na maaaring ang lalaking kamukha niya na ito ang gumawa ng krimen na dahilan ng kanyang pagkakulong. At dahil nga dito, ipinarating niya sa korte ang tungkol sa isa pang Ricky na kamukhang kamukha niya at nag-request ito na muling buksan ang kanyang kaso upang masilip ang anggulo na siya ay napagkamalan lamang dahil ang mismong gumawa ng krimen ay kamukhang kamukha niya. Hindi naging madali ang pag-apela ni Ricky Jones sa korte. Ilang beses pa rin siyang nire-reject dito hanggang isang abogado ang nagka-interes at pinag-aralan ang kanyang kaso. Una, kumalap muna sila ng mga ebidensya na magli-link kay Ricky Amo sa dalawang kasama niya.
Matapos ito, pinakita nila ang larawan ni Ricky Jones at Ricky Amo sa biktima at security guard. At this time, hindi na nila maituro si Jones. Hindi na sigurado ang mga ito kung sino sa dalawang magkamuka ang gumawa talaga ng krimen. Makalipas lamang ang ilang buwan, nang makumpleto na nila ang ebidensya at nakasigurado sa lahat, inihain ng nasabing abogado ang mga ito sa korte. Matapos ang masusing pag-aaral sa kanilang isinumite, finally, napatunayan na din na hindi talaga si Ricky Jones ang gumawa ng krimen, kundi ang kanyang kamuka na si Ricky Amo. Magkahalong saya, lungkot at panghihinayang sa mga taon ang naramdaman ni Ricky Jones. At dahil nga siya ay biktima ng isang malaking pagkakamali, bukod sa kanyang kalayaan, binigyan din siya ng $1.1 million bilang compensation sa 17 years na kanyang pagkakakulong, na kung iisipin natin mga pards, parang hindi ito sapat para sa mga taong nasayang sa kanyang buhay. Ganon pa man, di na iniisip ni Ricky Jones ang mga years na inilagi niya sa kulungan. Sobrang masaya na ito dahil finally makakasama na niya ang kanyang pamilya at napatunayan din niyang siya ay inosente. At yun na nga mga pards, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.